Marhay na agaw po, ako po si Kristen Yarkis sa hali sa DSM Liwanag. Ngunyan sa kung tatalakayon ang manunod sa sistema pantunaw o digestive system. Aram ka kung ano ini, paano ini nagkagana, ano ang mga organo, ano ang papel ng microflora, ang iba't ibang nutrients, anti-nutrients, at kung paano nagtatarabangan ang gagawin sa sistema ini para mamantinil ang homeostasis ng satuyang hawak. Sa tunga naman kung ano ang digestive system. Ang digestive system, ang sistema kang hawak na responsable sa pagtanggap, pagdurog, pagtunaw, absorption at ang paghahali, yung pagkakain ng waste. Sa madaling kataramon, ini ang nagigibo ng pagkakain na gagamit ng hawak bilang enerhiya, pang-ayos at pang-suporta sa gabos na organo at sa sistema. Igwa maning managibo ang sistema ng pagtunaw, inot ang ingestion, igdip ang paglaog ng kakanon sa muso, ikanduwa ang digestion, ang paggrunot at ang pagtunaw ng kakanon, mechanical at chemical. Ikatulong ang absorption, igdi ang pagsubsok ng nutrients paduman sa dugo at lymph vessels. Ikang-apat, ang transportation, igdi ang pagdara ng nutrients sa iba't ibang parte ng hawak. Ikanlima, ang excretion, igdi ang pagluwas ng dain at tulong nagkakanon bilang dumi o feces. Asin ang ikang-anom, ang protection, igdi ang paglaban sa pathogens gamit ng acid ng tulak asin microflora. Ngunyan, sa tungaraman naman ang mga organo ng digestive system asin mga accessory organs ini. Yaon digdi ang muso, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum asin anus. Sa accessory organs naman, di nagaagi ang mga kakanon pero ini nakakatabang sa digestion. Ini ang salivary glands, liver, gallbladder at pancreas. Ngunyan, araman ta kung paano nanggagana ang bawat organo. Inot ang muso, nagpupuo ng mechanical digestion o pagnuya, ang enzyme amylase sa laway ang nagtutunaw ng carbohydrates. Ang esophagus naman ang nagdadala ng kakanin pababa gamit ang muscle movement na peristalsis. Sa stomach naman, may HCI acid na nagagada ng bacteria. May pepsin para sa protein digestion asin ini ginugugot ng tulak ang kakanin asin ginigibong tiyan. Sa small intestine naman, iyang pinaka-importanteng lugar ng digestion. Nasa small intestine ang dunom na nagtatanggap kang bile at pancreatic juices para tunawan ang nutrients, jejunum ang pangenot na lugar ng absorption, asin ang ileum na nagsusupsop ng vitamins asin bile salts. Nasa large intestine naman ang nagsusupsop ng tubig asin electrolytes. Iniharong kang microflora asin nagbubuo kang feces. Ang rectum asin anus naman ang imbakan asin ang nagluluwas ng mga waste. Sa accessory organs naman, ang liver ang nagigibo ng bile, ang nagdetoxify asin ang nag-iimbak ng vitamins. Ang gallbladder naman ang nag-iimbak asin nagluluwas ng bile, asin ang pancreas ang nagigibo ng digestive enzymes asin insulin. Para mo naman kung paano nakakatabang ang digestive system sa homeostasis. Ini ang nagtataon ng nutrients para sa energy, growth asin repair. Ini ang nagkakontrol ng tubig asin electrolytes, ang nagpapalos ng waste para maiwasan ng toxicity, ang kapartner ng microflora sa immune system, at silang nakikipag-ignayan sa endocrine system para magluwas yung hormones, yung insulin at glucagon. Kung alam mo naman kung ano ang microflora. Ang microflora ang mga marahay na bakterya na nag-i-start sa sarong hawak, lalo na sa bituka. Kaya ribagdi ang Lactobacillus, Bifidobacterium, E. coli, Firmicutes, Actinobacteria as in Bacteroidetes. Ini naman ang gibo ka mga uri ng microflora. Inot ang Lactobacillus, ang nagtatabang sa digestion ng lactose at nagpuproduce ng lactic acid. Ang Bifidobacterium naman ang nagtatabang sa immune system at ang nagpoproteksyon laban sa harmful bacteria. Ang E. coli naman ang nagtatabang sa paggibo ng vitamin K. Ang Bacteroidetes naman ang nagtatabang sa pag-breakdown ng complex carbohydrates. Ang Firmicutes naman ay nakakatabang sa pagbuo ng short-chain fatty acids para sa energy. Ngunyan sa tong arama naman ang macro at micronutrients. Sa macronutrients, ang carbohydrates ang main source ng energy. Ang proteins sa growth and repair. Sa fats, ang long-term energy, hormones as in insulation, as in ang water. Sa micronutrients naman, ikaw kita ng vitamins A, B complex, C, D, E, as in K. Sa minerals, calcium, potassium, iron, iodine, sodium, zinc. Yan, sa itong aram mo naman kapag kulang ang nutrients, aaram din ang signs, symptoms, as in hadap. Pag carbohydrate deficiency, ang signs o symptoms kaini, yung pangluluya, as in ang pagkahilo, low blood sugar. Hadaw, kasi mayong source ng energy. Sa protein deficiency naman, ang symptoms ay ang muscle loss, edema, as in weak immunity,
Hadaw, iyon yung kakulangan ng building blocks of tissues. Deficiency naman ang signs kay niyang dry skin as in hormone problems. Hadaw, kaipuhan ang taba para sa hormones as in absorption ng vitamins A, D, as in E, as in K. Sa vitamin A deficiency naman ang signs kay niyang night blindness. Hadaw, kaipuhan ng vitamin A para sa retina. Sa iron deficiency naman, ang signs kay niyang anemia o ang pagkapagal. Hadaw, dahil makagibon yung hemoglobin pag kulang sa iron. Sa iron deficiency naman, ang signs iyong goiter. Hadaw, kaipuhan para sa thyroid hormone. Kapag sobra naman ang nutrients, iyon ang mga signs, symptoms sa hadaw. Kapag nasobra sa carbohydrates, ang signs kini yung pagdagdag ng timbang, as in paglangkaw kang blood sugar. Hadaw, nagiging taba ang sobra. Kapag nasobra na sa protein, ang magiging signs kini yung kidney strain. Hadaw, kaipuhan na filter ang sobrang nitrogen waste. Kapag nasobran sa fat, obesity ang magiging signs kani as in heart disease. Hadaw, nag-iipon igdiya ang blood vessels. Pag may excess vitamin A naman, ang signs kani yung liver toxicity. As in hadaw, fat soluble as in naiinin naluluwas-tulos. Kapag excess iron naman, ini pwede maging organ damage as in iyong nag-accumulate sa organ. Sa tong arama naman ang contribution kang microflora sa nutrient absorption. Inyang tinutunaw ka inyang fiber as in ginigibong short-chain fatty acids, nagtatabang sa paggibo as in pagsupsup ng vitamins K at B12, as in pinoprotektahan ng lining kang bituka para maging efficient ang absorption, as in tinatabangan ang immune system para di maraot ang intestinal wall. Aramon ta naman kung ano ang anti-nutrients. Iyuin niyang mga sangkap sa kakanon na nakakasagabal sa absorption ng nutrients. Mga halimbawa kay niyang phytates, ang naghahadlang sa zinc as in iron absorption, ang oxalates na naghaharang sa calcium absorption, ang tannins na nagpupugos sa iron absorption, as in ang lectins na pwedeng magdulot ng digestive irritation. Sa tong arama naman kung paano nakakaugnay ang mga sistema kang hawak sa landas ng mga sustansya. Inot ang digestive system. Igdidoy ang pagraot as in pagsupsap ng sustansya. Iyuin niyang inot na akbang sa pagtanggap ng kakanon as in nagpoproseso para maging saradit ang molecules. Ang circulatory system naman ang nagdadarakang sustansya sa buong bahagi ng hawak. Ang liver o hepatic system naman ang control center ng metabolism as in ang nagiging imbakan. Endocrine system naman ang hormonal control ng nutrient levels. Respiratory system ang nagigibon ng enerhiya o cellular respiration. Ang muscular at skeletal system naman ang darakulang storage site as in consumers. System ang naghahali ng waste as in nagkocontrol kang tubig o electrolytes. Hepatic as in immune system ang nagiging transportasyon as in protection. Nangyayari kapag sobra o kulang nutrients, pag sobrang nutrients, ang glucose, ginigibong glycogen o taba. Ang amino acids, nagiging urea o inihi. Ang fats, iniimbak sa adipose tissue. Ang fat-soluble vitamins naman ang naiimbak sa atay. As in ang water-soluble vitamins naman ang niluluwas kung sobra. Kung naman ang nutrients, ang atay ay nagbabawas ng glycogen o glucose supplies. Sa adipose, binabasag kainiho ang taba o fatty acids. Sa muscles naman ang nagagamit ng amino acids. Sa hormones na glucagon, cortisol at adrenaline ang nagpapadali ng nutrient release. Sa ikakang hawak ang sustansya sa pagiging iron, hali sa lumang red blood cells, sinasagip inik ng spin as in ginagamit ulit. Ang amino acids, halis sa nasirang protina ay nire-reuse. Ang bile salts naman na paulit-ulit na ginagamit ng atay. As in ang water ay resorb ng kidneys as in colon.